Ayun na, kayo yung kapitbahay ni Ate Vera dito, di ba? Lagi ba sarado itong pwesto nila, tindahan? Oo, sarado na po yan. Ha? Matagal na po yan sarado. Bakit? Ano kayo nangyari? Nawala na ng ano siguro, nawala na siguro ng... Ha? Baka nawala na siguro puhunan eh. Ano po yun? Anong ginagawa nila ron? Ang na ano ko dito, parang namamalimos yata siya. Namamalimos. Parang tinindigan na pala nila yung pamamalimos. Ano? Alam mo, yun nga, yung reklamo rin namin dito, sir, yung pag hindi niya nalinisan yung dumi ng ano. Oo nga, maamoy nga. Mabaho talaga. Ayun sila pero sir. Yung kanina, pumasok ako doon, ang lakas nung matapang kasi yung amoy ng ano. Pag mga 3 days hindi malinisan yan, naku, pasok talaga yung sa loob. Nakaaway yan dito. Tricycle driver yan yung huling nakaaway niya. Bumili ng sigarilyo dyan. Misinterpret lang. Nagmumura ka ni Bira eh. Madilim, lahat tayo hindi nakikita. Masyado nyo kasi akong dinadown masyado eh. May mga basa lang down dyan. No. Oo ah. Bibili tayo ng tinapay naman. Tinapay, hindi na kami nakain. Bakit? Ha? Dahil ka kami. Wala kasi ikaw pera kahit Wala kasi kami mabili. Yun ang sabihin mo, toy-toy. Ano ba itong mga nag-uusap na ito? Hindi ko makita. Oo nga, no? Nag-uusap sa liwanag sa Dilim! Tayo yun, bay. liwanag at dilim. May hawak na padalim. Oo. Pamela. Ano, hold up ka? Ay, mando. Gabi na rin eh, wala nang tao, wala nang sakyan, no? Malagay mag-alas 11 na po. Sipag ni ka-business. Ano? Ang sipag ni ka-business. Siyempre, kailangan eh. Oo. Malapit na Dami ba naman ng anak ko? Dami ng binubuhay ko. Tapos may ginagatas pa ya. Oo. O, ayan o. Sa'yo mo. Dalawa na yung gagatasin mo. Kaya na mga ka-business, sino po yung mga kasama namin dito? Mga bosses na rinig nyo. Hulaan nyo po. Comment down below pa. Ilan kami? Sige, salita kayo. Ilan tayo? Ako, present. Mapagpalang po mga ka-business. Noong araw gabi na uwi. Ay, mapagpalang kami pala. Present po. Uy. Yes po mga ka-business. Present po kami mga ka-business. Alam niyo po, mga payo. Ano? Mga ka-business. Ganun pa rin ang boses niyo eh. Ganun pa rin eh. Pagandang gabi po. Oy. Ilaw kuya! Nakikita yung ano! Ilaw, nakikita na kami, kuya. Nakikita yung kita mo. Sabi ko kasi buki. Imik. Diba nagkapay ng mga mukha ano? Agoy. Diyos Mario Chef. Yan, nakita na kayo sa liwanag. So yun na, mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Tama yung narinig nyo, mag-aalas 11 na ng gabi. Kaya medyo konti na lang yung sasakyan. At kami ay gising pa rin po mga ka-business naming minamahal. Gawa ng kailangan kasi. Dahil marami nagmi-message na naman sa akin sa Messenger about kay Lito at kay Vera. At ayun, nakikita na naman kasi sila sa iba't ibang mga lugar. At wala lang confirmation, no? At parang naging kaugalian na yung panghihingi o pamamalimos. Anyway, yung bagay na yan ay labas naman na kami dyan. Desisyon po nila yon, no? At wala kaming karapatan na sila ay pakialaman sa bagay na yan. Sa amin lang,
ay yung patungkol dun sa napag-usapan na pagtira nila sa ka-business house. Yun ang ating main concern kasi yun din ang itinatanong ng ating mga ka-business tungkol sa update nga po kay Lito at saka kay Vera. Anyway, kanina galing kami doon, ano po, maaga pa at wala kaming nadatnan dahil sa nakasara, yung nakapadlock yung tindahan, yung pwesto. Tapos ano yung malakas yung amoy nung dumi ng pusa at saka ihi. Kaya ang ginawa namin ay nagtanong-tanong na lang kami ron sa mga kapitbahay dahil hindi matawagan eh. Tinatawagan ko simula kanina umaga silang mag-asawa, hindi matawagan dahil sa messenger. So nagtanong-tanong kami roon at ito yung aming mga nakalap na impormasyon, ano. At huwag kayong mag-isip mga ka-business na yung ginawa natin pagtanong-tanong ay sa ikakapahamak o ikasasama nilang dalawa. Wag ko ay sa ikabubuti, kasi para matukoy natin kung ano yung dapat nating i-advise sa kanilang dalawa para sila ay mapabuti, o hindi kaya kung ano yung tulong na gagawin natin para sila ay mapabuti. Ano po, kasi andun yung katotohanan na kapag kalimbang kausap natin silang dalawa ay natural na ang sasabihin nila ay batay sa kanila, no? Ibig kong sabihin ay mahingi man natin yung side ba ng mga may-ari nung inuupahan at saka yung mga kaibigan nila roon, na maaari para sa akin ay malaking bagay na mas lalo natin maintindihan kung ano ba talaga sitwasyon nitong dalawa ngayon para matulungan nga po natin. So ayun po mga ka-business, ngayon ay papunta kami ulit dito sa kanila dahil ang sabi nga po roon na ganitong oras, alas 10, no? Alas 10 pasado, dumarating daw po yung dalawa na yan, si Lito at si Vera. At alamin natin kung saan pa sila nagpupunta, ano ginagawa nila, ano po. At saka matanong natin kung matutuloy ba sila doon sa pagtira sa bahay natin. Yan po ay hindi sa pilitan, ano po mga ka-business. Bakit naman natin pipilitin eh, tayo nagmamagandang loob lang naman po sa kanila, di ba? Eh kung halimbawa sabi nila eh kailangan siguro dahil sa privacy, eh mas lalong kailangan namin yon, di ba? Kaya lang alang-alang sa pagtulong sa malasakit sa ating kapwa dahil sa ganung sitwasyon nila, eh ano ba naman, di ba? Ano ba naman yung magkaroon ka ng konting adjustment sa bahay kami para sa kanila. So nung nakaraan kasi ang sabi ni Vera ay ayaw no, tumanggi doon sa ating ino-offer na doon na sila muna tumira at sisweldohan si Vera, tutulong-tulong na lang kay Tita Dada, may sahod pa siya. Tapos syempre yung kanilang mga pinoproblema patungkol sa pagkain, sa mga miscellaneous, no, expenses na katulad ng pagbayad sa tubig, kuryente, ay hindi na nila po problemahin yun kasi syempre sagot na po namin yun, ano. At kanya nga lang kahapon ba yun, pumunta ito si Lito sa bahay at meron siyang binanggit na patungkol sa mga gamit nila, iluluwas yata ng Tarlac, which is ka-business. Hindi mo nakausap si Lito, ano? Ako lang ang nakausap kasi yun yung time na may bisita tayo, si Wakiwak, mag-asawa. At sabi ko sa kanya, Kuya Lito, antay mo lang ako saglit, tapusin ko lang tong ano, naunang bisita. At pagkatapos siya naman asikasuhin ko. Kaya lang sabi niya, hindi kuya, hindi na ako magtatagal, yun lang naman ang concern ko. Sabi ko, patungkol saan?
yun nga, kung parang ang dating ng kanyang pagsasalita, batay sa aking pagkakaintindi, kung matutulungan ba namin sila na yung mga gamit nila ay madala doon sa Tarlac sa nanay ni Ate Vera. Anyway, walang problema. Oo, tulong tayo, biro tayo. Yun ang ating yun ang ating mission ng pagtulong po. So, andito na tayo, nakapark na. Dito ka magpark? Ito po yan, doon sa malayo lalakarin niya Okay. So, baba na tayo siguro. Okay. Tapos sama mo, Bog, si Burnok. Kasi baka may makakita niyang ganyang klase ng itsura. Matatakutin pa naman ito. Baka mayroong makita dyan nakaputi. Tapos mga bago. Madilim pa naman doon. Nako. Sabihin sa'yo, Borno? Borno! Sarado lang lahat. Sabihin ni Burnok, tinatakot mo ba ako? Sabihin siya ni Burnok. Sabihin ng white lady, ay, mas nakakatakot. Tara po, mga ka-business. So ayun na, panoorin nyo po yung panoorin nyo po muna, saglit lang mga ka-business, panoorin nyo po muna yung naging panayam namin doon sa mga kaibigan nila Ate Vera dito sa sa bahay, itong tindahan nila malapit dito sa kanila. Tama mga Bogs. Aba, di mo makita, may bata rito ha. Huwag ka mandar. Ay, sakit kaya ko. Bata-bata mo pa. Bayot ka na. Kakapahin ko sana. Oh, wow. Tara, let's go. Sana nandito na po So yun na, panoorin nyo po muna mga ka-business. Kapadlak. Walang tao. Kaya na mga ka-business, magandang gabi sa ating lahat. Napadaan kami rito. Well, galing lang namin Kilabong. Ngayon may mga nagme-message kasi about dito sa update natin kila Kuya Lito tsaka kay Ate Vera. Kaya nandito tayo ngayon sa pwesto nila. Kaya lang sarado po At nakapadlock. Nangyari doon sa dalawa na yun, Umalis. Alin po? Umalis yan, kanina. Saan po nagpunta? Ewan ko lang. Bayan? Anong oras po umalis, Kuya? Maaga pa. Mga anong oras po? Maaga pa, mga Alas 7. Sige Kuya, salamat Kuya, sabi nung kapitbahay siguro nila yan ay umalis. Ganyan pa raw mga alas 7 ng umaga. Dito ko sa picture. Hindi na. Kuya, magandang gabi po. Kuya, magtatanong lang ako, okay lang ba? Sama sa vlog. Okay lang Kuya. Ayun kayo yung kapitbahay ni Ate Vera dito, di ba? Lagi ba sarado itong pwesto nila, tindahan? Oo, sarado na po yan. Matagal na po yan sarado. Bakit? Ano kayo nangyari? Nawala na siguro ng baka nawala na siguro puhunan Anong oras po sila umaalis diyan, Kuya? Minsan, umalis na sila, alas 8 Ng umaga? Oo. Tapos? Naaway, minsan alas 10 Gabi? Oo. Alas 10 ng gabi? Oo, minsan alas 9. Saan po sila nagpupunta, Kuya? Yung nila, Bayan, Quiapo, Divisoria, ganun. Ano po yun? Anong ginagawa nila ron? Ang
na ano ko dito, parang namamalimos yata siya. Namamalimos. Parang tinindigan na pala nila yung pamamalimos. So hindi na naghanap buhay. Ang nangyari, namamalimos na. Kasi nung nakita ko sa vlog nila, sa vlog nyo, di ba ang lakas nilang kumita? Opo. 3 days, 12,000 din nakita ko sa ano, di ba? Balos 4 hours lang, 4,000 lang kita nila. Parang, kumbaga parang nasanay na sila sa easy money ba? Yun sa pamamalimos. So ibig sabihin, araw-araw ganun ang ginagawa nila. Minsan lang sila magpahinga eh. Lalo sila makalis eh. Kumbaga sa ano, siyempre, easy money. Easy money. Kaya lang, hindi dapat ganun. At ano kaya ang ano ni Vera? Hindi kasi makontak. Tinawagan ko nung si Lito po kasi nung nakaraang araw ay pumunta sa bahay. Tapos po mga ka-business, nagbablog kami noon eh. Sino bang dumating? Si Wakiwak yata, no? Si Wakiwak ang nandun sa bahay. So sabi ko sa kanya, saglit lang. At may dumating lang na bisita. Tapos sabi niya sa akin, "Di kuya, may sasabihin lang ako." Sabi ko, "Ano yun?" Sabi niya, "Kuya, paano kaya yung mga gamit doon?" Sabi ko, "Ano bang plano nyo?" Madala raw sana roon sa Tarlac, sa kamag-anak ni Vera. Kaya inantay ko naman tong araw na to na tatawag, di naman tumawag. At maraming ang nagtatanong. Kaya sabi ko, kako, dumaan muna rito. Sarado naman pala ito. Oy, kuya. Hanggang katapusan nato sila lang dito kasi Hanggang katapusan? Yung buwan po? Oo. Yun ang sabi ni Atros sa akin kanina. Bakit hanggang katapusan na lang, kuya? Kasi ang gusto ng mayar, palipatin sila sa kabila, ayaw naman. Ang desisyon nila parang huwag nato ng probinsya. Ganun? Yun ang ano sa akin Atros kanina dito. Hindi, kung uwi silang probinsya, wala namang problema yon. Tulungan natin na makauwi ng probinsya. Ayaw na magtundo. May bagong trabaho sila eh. Alam mo naman si Vera, minsan mainitin din. Di ba, alam mo naman dito, ang dami na naging kaaway. Tapos pag mainit ang ulo, ang pinagbabalingan niya minsan si Dito. Ang ano kasi niya, pag surong pagod, nagiging mainit siya. Kasi pagka ganyan yung trabaho, nagiging ano siya eh, nagiging mata. Yung takong ano ba? Kunting ano, mainit ang ulo. Si ano? Si? Si ano yung asawa niya? Saan? Yung nakaraan. Nakahali yun eh. Ano sila eh, laging umaalis eh. Lagi silang busy. Kasi nag-ipon nga sila ng ano, ipon ng pera. Nag-iipon para saan, kuya? Uwi na natin, uwi na ng probinsya. Dito lang, tumigil na eh. Uli mo lang. Prutas ka. Okay, ito. Alam mo, yun nga, yung reklamo rin namin dito, sir, yung pag hindi niya nalinisan yung dumi ng ano. Oo nga, maamoy nga. Mabaho talaga. Ayun sila pero sir. Nung kanina, pumasok ako doon, ang lakas nung matapang kasi ang amoy Pero ng ano. pag mga 3 days hindi malinisan yan, naku, pasok talaga yun sa loob. Hindi, kahit sa amin, kuya. Ayun na po. Okay lang masama kayo sa video? Hindi, ayaw. Ayaw niya? O sige, boses niyo na lang. Ano po yung gusto niyo sabihin? Ano ko lang, kuya, yung amoy lang talaga, pero alam naman nila yan. Amoy ng? Amoy ng puso nila. Opo. Yes, ma'am. Opo. Kung tungkol na lang sa kanila, wala naman akong masabi. Ano ko lang talaga sa kanila, yung amoy talaga ng puso nila talaga. Masakit sa ilong, ano? Sobra-sobra talaga. Kailangan kasi pag may laga kang ganyan, minomonitor mo talaga paglilinis. Oo, at saka ang sinabi ko sa kanila, kami dupli, walang singawan. Kailangan, ilang beses ko naman yan sinasabi sa kanila. Opo. Na wala naman akong issue sa inyo, issue lang sa inyo ako. Ang amoy talaga, bahaglay na naman. At Saka saka, parang napapaalam naman yata sila na aalis. di ba
ate, parang di ba sabi mo kanina, parang hanggang katapusan na ng ata, no? Yun naman ang binanggit niya sa akin noong nakarang araw. Hanggang katapusan. Pero sabi ko, may balance yan sila sa akin, 2-3 sa akin. May balance po sa inyo? 2-3. 2-3. Eh yung sa upal po, Sa ko pa eh, sa kay kuya yun, hindi na ako nangingialam din. Yung sa tubig naman. pero anong alam nyo dun sa upa? Wala namang ano, balanse? Sa upa po, sa upa ba? Yung sa, Yung sa upay, yung busy sila dyan ginakatok ni kuya, na may utang talaga sila. magkano po kaya? Yun ang hindi ko inaalam ng utang nila dyan. Pwede kayo malaman yun? Paano Kay kayo? Inday, Asa si Ate Inday? andyan. Ah, nandyan? Pwede makisuyo? Si Inday hindi naglalakad ng ganito kasi bedrest yun. Galing sa loob. Ah, okay. Asan siya ngayon? Yung ano, punta niya na lang. Nandito? Sige po. Ay, salamat. Ate Rose ba? Oo, yung, basta yung inaano ko lang sa akin, malinis na yung dyan. Malinis lang yung amoy na Oo, yung amoy. At saka yun yan ang pinasira ng tindahan. dahil sa pusa. Dahil sa amoy, wala nang bibig. Yung maamoy talaga. Oo, hindi kasi pagka may pagkain ka mga ka-business tapos may alaga kang pusa at nangamoy yung dumi niyan. Yung alaga nila nung nakaraan. 6. Tapos, nung kinausap namin, kasi talagang ang mga anak ko, hindi na talaga, hindi na nga ako tumatanggap ng bisita sa loob dahil sobrang amoy talaga. Opo. Tsaka dito na lang kami sa likuran. Pinakawalan daw nila yung dalawa, ito yung may 4 pa, sabi ni Lito. Sabi ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo. Kasi ayaw ko naman magsalita na ikasasama nyo rin ng Loob. Kaya nga sa akin, pinakausap ko yung maayos. Opo, ma'am. Kasi sabi ko, ayaw ko yung sumama yung loob niya sa akin. Basta yung sa akin, dapat in-actionan niyo. Opo. Kaso lang, kung sila ko lang naman nakakausap ko dahil yung kay Vera, minsan, kung sabi ni Lito, nagagalit na naman siya, eh, bahala ka. Bahala na siya. Pero alam mo yun, Sige po, salamat po ha. So yun ano, mga ka-business, ang problema, humina daw yung tinda niyang pagkain kasi sa amoy nung dumi ng pusa. Yun ang sabi nung isang kapitbahay. Eh syempre nga naman, hindi ka magaganahang bumili ng pagkain, halimbawa lalo na yung Mahilig pa naman siya sa quick-quick. ano nga kasi Inday kung Pagkain. magkano yung balik. oh, yung mga tusok-tusok ba mga ka-business kagaya nung fishball, kikiam, no? Squid balls, yung kikiam kasi para rin dumi ng pusa pa, tapos kakain ka para maapektuhan yung May imagine mo. oo. Dahil panghi talaga. Dahil nga dito, di ba? Mamay nga rin dito. Oh, malakas ang amoy ng ng pusa, mga ka-business. Yun naman sa pag pero sana maayos ni Ate Vera ito, tsaka ni Pelito. Anyway, nandito kami. Ayun, sana kung mapanood dito ni Ate Vera tsaka ni Pelito. Ate Vera, magparamdam kayo sa amin at kailan pa kayo magpapahatid doon sa probinsya? Nandito kami kasi nung isang araw nga pumunta si Lito doon sa bahay at ang sinasabi niya nga yung tungkol doon sa sa itong mga gamit na nandito, yung iba ay dadalhin sa nanay mo sa Tarlac. So walang problema Ate Vera, tutulungan ka namin, ibiyahin natin yan, ikarga natin, baklasin yung mga upuan ng van. Opo. Yung pula, tapos dahan-dahan lang takbo kasi bagong overhaul yun eh. Mga gano'n siguro sila magkanapuhay. Hindi ko pa alam po eh kasi ang napag-usapan lang namin ni Lito ay yung patungkol doon sa mga gamit nga. Pero kung ako sa kanila, sir, ang ganda na po na ang offer nyo, naliber na sila pagkain, bahay, tubig, may sahod pa. Ang ganda na po ng offer nyo, dapat din na nila... Nagdalawang isip eh. Sayangin yan. Nagdalawang isip si Ate Vera at saka si Kuya Lito. Siguro ang iniisip nila yung makikisama sila sa amin. Eh hindi naman kami mahirap pakisamahan, pero naintindihan ko pa rin sila kasi syempre iba pa rin kasi yung nasa sarili kang diba no? Malaya kang gumalaw, kumilos. Oo. Nasa sarili kang tahanan eh. Yung mga gano'n naman, gigets ko naman po yun. Pero, eto, sa totoo lang po mga ka-business, kung ako ang nasa sitwasyon nila, tapos may ganoong mag-o-offer, hindi ko tatanggihan yun. Kasi parang gagawin lang naman, ang sa akin lang naman doon, magkaroon sila ng panibagong parang stepping stone, no?
panibagong tungtungan nila hanggat hindi pa sila ganong katatag, katibay pagdating sa kabuhayan. Makakaipon kasi sila ron eh. Eh ano ba naman yung konting sakripisyo? At ang pakikisamahan mo naman si kuya ka business, si ate ka business, eh, itong mga kagwang, hindi mo naman kailangan pakisamahan yan dahil alam naman nila na sa simula't simula ay kakilala na rin nila yan eh. Kumbaga ano na yan, may banding na ba? May banding na. Sa amin yung pakisama naman na gagawin nila ron eh, pagdating lang sa kalinisan, yun lang talaga kami, ano kami sa kalinisan. Pero yung sa ibang bagay, wala kayong dapat alalahanin doon, Ate Vera. Kilala mo naman kami ni ate mo. Tapos syempre, hindi naman sa pag-aano, malilibre kayo ng pagkain, tubig, kuryente, yung mga bayarin na ganon, makakaipon talaga kayo. Makakaipon talaga. Tapos may chance pa na, kasi syempre from time to time, masasama sila sa vlog. O, bukod dun sa sahod, kasi sa sahuran namin si Ate Vera eh. Bukod dun sa sahod niya, may posibilidad na mayroong mga kababayan tayo na magpaabot din sa kanya ng tulong at pagmamahal kapag kayong sahuran time. Kagaya ng kagwang, may mga nag-sponsor. Hindi malayong mangyari yon sa kanila. Ang importante lang kasi dyan na ipapaalam natin yung talagang sitwasyon, kalagayan nila, para alam ng mga viewers. Mamomonitor sila ng time to time. At saka yung advice ko lang ba kay Vera, siyempre yung matututo siya yung papakumbaba, pakikisama. Ay, tiga, sandali. Ano po yung te? Ay, andito siya. Hello, ano nangyari sa iyo? Ha? Nagkasakit ka? Oo, napunta ako ospital eh. Buntis ka ba? Eh, hindi, pakwan lang yun. Hindi nga, buntis ka ngayon? Oo. Kaya pa. Dito. Tatpin ako eh, kaya... Ito si ate yung may-ari nung ano. Tatay, so wala naman daw siya utang. Wala nang utang. Oo, ano na lang, yung bahay ko, ay yung tubig kuryente, hindi na daw siningin ni tatay, basta ma-pull out na yung gamit. Pero yung, ang hinihingi lang ni tatay, yung mabayaran yung 3,000 na cash na inutang niya. May inutang na cash, 3,000. 3,000, oo. Kailan pa yun? Matagal na po yun. Matagal na? Matagal na yung 3,000 na yun. Eh, kumusta naman yung ano niya rito? Ano ba nangyari dito sa obserbasyon ninyo? Kung okay lang? Wala naman eh, wala naman siya problema eh. Masipag lang eh, kaso nga lang siguro bibigay din talaga yung katawan. At saka yung nga din, ang amoy talaga ng... Amoy ng pusa. Kasi kami, hindi namin naamoy kasi wala naman kami rito, malayo naman kami. Yung nakakalapit sa kanya yun. Eto sila kuya, yan. Saka si ate. Ayan sila tita, hindi talaga ako makapasok sa bahay nila. Oh? Hindi talaga ako nakakapasok sa bahay nila, lalo na nung kalauna naglili ako. Iba talaga yung amoy. Opo, opo. May pamangkin ko, alas 4 ng madaling araw, nag-aamoy ng mga basura. Kung kaninong basura yan, pati yung basura namin inaamoy niya, hindi naman to, bakit? Saan ka nakikita natutulog, nakamas? Sino po? Yung mga yung pamangkin ko. Natutulog nakamas sa sobrang baho talaga. Hindi, kasi di ba nilang ano eh, ang pusa kasi iba yung amoy talaga ng Masakit sa ilong ano? Sobra. Yung ano nga, nung naglinis siya na nga eh. Ang nirereklamo ng mga tao, gano'n. Sino bang bibili sa'yo ng pagkain? Pagkain tinda mo eh, kailangan kalinisan. Oo, tama. Kasi yung amoy, nag-aantay ka ng amoy ng paninda mo. Tapos ang naaamoy yung baho galing dun sa loob ng bahay. Opo. Sinabi ko rin yan kay sabi ko, ingatan nyo yung customer mo dahil daan tayo kumukuha ng ng pang-araw-araw natin sa customer. Pinapayuhan ko rin sila eh, na kailangan ka ulit, matanggal nyo yan yung amoy na yan kasi yan ang nakakasira sa inyo. Opo, opo. So yun na, maliban doon, wala ba yung mga naniningil sa kanila rito? Kung okay lang? Mayroon pa yung yung sa Ha? appliances, mayroon eh. Nakamotor dito na naka-brake. Yung naka-effect naman, 5-6 yun. 5. Sa kanila yun? Taga-Princeton lang yung babae na naka-e-bike eh. Oo. Princeton lang na. May mga ata pa yan. Alam ko may mga ata pa sila eh. yung tubig talaga ang kay tita kasi pag hindi yan napayaran ni Vera, si tatay magbabayad yan. Oo. Oh, yun ang
Pero kasi may, Magkano po ba yung sa tubig, ma'am? yung sa tubig, may balas pa sa kay tita ng 2,300. 2,300. Tapos sa ilaw, Ay, hindi na daw sisingilin ni tatay Hindi at na. saka yung tubig dito. yun 2,300 na lang po. Tsaka yung cash na 3,000. Oo. Sabi, kasi tinawagan ko si tatay. Sabi niya, ay sige lang, okay lang, wag na daw niya sisingilin. Okay. Tapos sa ganito, bakit parang nag-react ka kanina pagdating doon sa mga naniningil? Ano, may ano ba sila? Wala kasi ako alam kuya dahil okay. lagi ko sa bahay. Oo. Yun nga lang sabi, wala, ano comment ako, pero... Hindi, ganito Ate Vera, ganito po mga ka-business, ipagpaumanhin nyo po, baka ma-misinterpret nyo ako. May pagkakataon kasi si Vera at saka si Lito, yung mga ganyang bagay, nararamdaman namin na hindi nagsasabi rin ng totoo. No? Hindi ba nasasabi lahat? Bagaman may sinasabi, pero hindi lahat. Kasi, gusto ko, bago sila umalis dito, Ate Vera, dito kay ma'am, dito kay ma'am. Dito kay ma'am. Para hindi ako mahirapan pa sa camera. Kasi kayo may-ari eh. Gusto ko malaman kasi gusto ko bago sila umalis dito, lahat ay cleared. Kasi ako ang lagay sa kanila rito eh. Di ba tayo nag-usap nung una? Nung unang-una pa lang, ikaw ang kausap namin. Siyempre ayaw naman namin masira sa Pero iyo. inano din siya, inanapan din siya ng inanapan din siya ng bahay ni tatay. Okay. Oo, sabi ni tatay, may bakante doon sa pinsan niya, hindi naman ata sila natuloy doon. Ayaw. Oo, hindi ko po alam, pero tinawag, kasi sabi niya, oh, sige, titingnan ko doon sa pinsan ko kung may bakanting bahay, mura lang yun. Oo. Hindi ko lang alam kung ano nang pinag-uusapan nila kung natuloy yun. Kasi ilang araw din ako nawala eh. Yun, Tibira, Kuya Lito, sabihin nyo sa amin, plantsahin natin bago tayo umalis. Ano po, Kuya Lito, Tibera, huwag sa loob nyo ha. Para sa kapakanan nyo naman ito. At isa pa, ayaw ko nang aalis na merong may masasabi ba sa ating mga tao rito. Tutulungan namin kayo, babayaran natin, dapat lahat bayaran ha. Tapos, sana mapag-isipan mong mabuti, pag-isipan mong maraming beses yung aming ino-offer sa'yo ni ate ka-business, no? Na hindi naman ibig sabihin na mamamalagi ka sa amin eh. Binibigyan ka lang namin ng chance na para makapag-ipon. Yun ba? Ang ganda ng offer nyo eh. Opo. Libre pagkain, bahay, tubig, Oh. may sahod pa. Saan pa sila kukuha ng ganun? Ano kayang dahilan? Ano kayang dahilan na aayawan nila maliban doon sa nahiya? Malagay ko, Siguro, yun, siguro sasabihin na walang privacy. privacy. Yung ganun. Privacy in a sense na may bukod silang kwarto eh. Wala namang wala namang maninilip doon. Hindi, biro lang po yun mga ka-business. Ibig sabihin, bukod yung kwarto nila, at isa pa, privacy. Wala naman problema kay Vera. Yun nga lang talaga, pag uminit lang ang ulo niya. Yung ganun. Pero sa kasipagan, isa sa Masipag si Bira. napakasipag. Napakasipag ni Vera. Ang nga lang sa kanya pag yung uminit kasi Oo. talagang hindi marunong. Bakit anong uminit ang ulo? Anong ibig sabihin? Pag galing mo, may pagbubuntungan ng galit, ganun. Oh. Kahit customer niya, basta magalit siya talagang. Kasi dati nga nung may naka-awayan dito. Tricycle driver yan yung huling naka-away niya eh. Oh. Bumili ng sigarilyo dyan. Misinterpret lang. Nagmumura agad ni Bira eh. Akala siguro ni Bira walang bayad yung sigarilyo niya. Pero nagbayad naman ba? Nagbayad naman yung na-misinterpret lang, hindi lang napansin na nandun na yung budget yun. Inano kay Lito kasi dito parang yung lalaga, bigla kumula ng sigarilyo. Kasi yung iwan na sige. Yun, nung makita ni Bira kasi si Bira, rin yun, parang may trangkaso na natin yun, nagalit si Bira. Pinagumuro niya kagad. Yung tao naman, nakipagsagutan din. Ang lang talaga, yung pasensya lang talagang kailangan ni Bira yung dapat maano ni Bira yung mga sarili, yung marunong siya makapagbaba, pasensya, yun talaga. Oo. Hindi pa dito yan eh. Pagka nandun sa yung bintang. At saka yung
Madalas din pag ginita ni Vera si Lito. Nabubunto na ng galit, ganon. Kawawa si Lito. Bakit, anong nangyari? Minsan minumura ni Vera. Pag halimbawa inuutosan ni Vera, tapos hindi kagad na ano ba? Sunod. Hindi na susunod. Ganun. Siyempre si Lito, alam mo naman, hindi ka makakilos ng mabilis kasi kulang ng ano. About sa sugal, may nagsusugal ba sa kanila? Wala. Kasi nung napatay si Ate May, Oh. pumunta si Lito isang beses doon. Yun Salamay. nagtungit. Naabutan ni Vera kasi galit sa trabaho si Vera. Yun, galit na galit kasi pagod siguro. Sinunod doon tapos minasahe. Minasahe. Ano ibig mo sabihin minasahe? Talaga, minasahe ni Vera. Pati din sa loob eh. Siyempre sa init siguro niya, sa galit niya ba. Yun, napagbuhatan niya. Teka. Maring isa yon sa mga naisip ko lang mga ka-business na maring isa yon sa dahilan. Anong oras na ba ngayon? Alas 10 sila nandito. Mga 10, nandito na siya, 10, 11 ganun. Babalik na lang kami. Saan ka pupunta? Pumupunta. Ano ba namamalimos sila? Kasama ba nila yung mga natulungan naming mga sila Ate Joby, yung may kapansanan sa paningin? Hindi kasi pag nakikita ko sila dito, dalawa lang sila nang maalis eh. Dalawa lang. Hindi ko lang alam kung saan, kung solo lang sila. Kasi yun ang nakikita ko, pag dalawa lang talaga sila nang maalis. Pag na Sige, anyway, salamat sa inyo, te. Wala nang ibang dapat bayaran, yun lang. Klaruhin mo na, te. Oo, wala po. Kahit yung Dun sa mga sa mga bahay. Opo, yun sa mga pinagkakautang ng iba, 5-6 ganyan, kasi kayo ang pupuntahan yan dito. Oo. Dapat sabihin nyo na kasi ako magbabayad. Wala po akong alam dito sa mga ganon kasi sila po magkakapitbahay po. yung naman, yung naniningil dito ng appliances, di naman din natin matrisa kasi wala man din number doon. Ang punta niyan dito, minsan 15 katapusan, mga ganun. Appliances? Ano kayang appliances yun? Kasi mga nagpapahulugan din sila ng mga puno eh. Nang? Yung mga pahulugan ganun. Sige ate, salamat. Ingat. Thank you so much. Hindi ko lang alam kung anong sinuha nila. Kasi laging may kolektor na niningil dito. Naka-Honda Click na kulay po. Sige, di bali si Ate Beryl lang tanungin natin sa bagay na yun. Kaya thank you ha. Salamat sa info. Ingat. At sa'yo, wala namang utang. Wala naman. Wala naman ako sa pautang. Ayun. Yun ang ron. At subukan natin balikan mga kabisnes sa Ate Balik kayo Beryl. mamaya mga 10 or 11 basta nandito yun sila.